bilang isang Pilipino, masaya ako dahil nakaikot ako. Malungkot ako dahil ito ang inabot ko. Isang bagay ito na hindi batid ng maraming kababayan natin. You know, I'm all the way from The Hague. First time ko po dito sa Negros. Ang pagpunta ko po dito ay hindi para magsaya, kundi para maging parte po ng initiative ng Just Amazing Journey Foundation. The whole day, kami po ay bumiyahe sa iba't ibang lugar together with the volunteers of Just Amazing Journey is more than just a fulfilling endeavor. Bakit po? Nakita ko po talaga na ang tunay na pagmamahal ng mga Pilipino, ng mga volunteers po, ay hindi po talaga mame-measure ng kahit ano pa. Today, binisit namin yung iba't ibang mga town na naapektuhan ng Bagyong Tino. And I know na marami talagang mga nangyari, devastation, destruction na nangyari sa Negros Island and na hindi nababalita. Kailangan po talaga maintindihan natin kung ano yung karapatan po ninyo. Dahil hindi po tayo pinanganak, hindi po kayo pinanganak para magtiis. Hindi po kayo pinanganak para maapi. Hindi po kayo pinanganak para maging mahirap. Meron po tayong gobyerno. Tandaan po ninyo, ang gobyerno ay itinatag po para sa mga karapatan po ninyo. Ang daming lugar sa Visayas ang apektado. And together with the Just Amazing Journey Foundation, lumipad kami kasama nila Alvin, Joey, and the rest of the team para puntahan yung mga lugar na apektado talaga ng Bagyong Tino. And so, I'm very, very thankful for Just Amazing Journey dahil sa sobrang magandang pag-organisa nitong pagbibigay tulong sa mga kababayan natin. Ito yung mga hindi natin nakikita sa mainstream media na hindi nila naipapakita. Alam mo, nung pumunta kami dito, kung nandito lang si former President Rodrigo Roa Duterte, makikita nila, ito yung gusto niya eh. Ito yun yung tumulong tayo sa mga kapwa Pilipino. Ito pong nangyayaring ito, hindi po dapat ito maging normal sa inyo. Hindi po. Itong mga ganitong bagay, dapat po, tandaan po ninyo. Tandaan po ninyo, ang tatakbuhan natin palagi, una ang Diyos. Pangalawa yung gobyerno. Dahil nandiyan po tayo sa loob ng Republika ng Pilipinas. Hindi po pwedeng puro tiis. Hingin po ninyo kung ano yung para sa inyo. Sana po sa mga susunod na Just Amazing Journey ay sasamahan niyo pa rin kami at gagawin natin to, hindi tayo titigil sa ngalan ni PRRD at ng kanyang leadership na pinakita para sa ating lahat. Hintayin natin hanggang sa makauwi siya. Ako po, si Alvin. Gusto ko lang po sanang sabihin, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga volunteers sa walang sawang pagsuporta. Gabi man o araw, nandyan kayo para maging successful ang objective ng Just Amazing Journey. Sana, sa susunod na outreach program, ako ay makaka-join pa rin at you will let me be part of an amazing journey. The current situation here in Isabela is really bad. Imagine mo yung school, bagsak. Ito ko nakikita nyo sa likod. If you could really imagine how painful it is for the people living here.
You know, words aren't enough to express my deep sorrow for these people. So, as much as we can, magbibigay kami ng help and tulong and support. You know, the simple show up lang, tapos pamangiti natin sila, mabigyan natin sila ng konting tulong, malaking bagay na yun. It's very important for our kababayans to feel that someone is thinking of them, that we show up, that we are ready to extend a helping hand. Ang sakit, and it's very, very painful to see Filipinos, our brothers and sisters, suffering. And I think it's about time that we help them. Masaya ako, nadudurog at the same time. And sana makita ng mas nakararami kung gaano kaimportante yung pagiging sensitive sa dinadanas ng ating mga kababayan. Especially yung mga lugar na meron talagang matinding pinagdadaanan na not necessarily nababalita sa mainstream media at sa social media. Una sa lahat, katulad po ng sinabi ko kanina, hindi na po normal itong nangyayaring mga kalamidad sa atin. Siguro panahon na po para, lagi ko din po sinasabi to sa lahat ng lugar na pinupuntahan. Magdasal po tayo. Ito yung mga panahon na dapat po manumbalik ang pananampalataya natin sa Diyos. Ito ho yung mga panahon na kailangan humingi tayo ng awa sa Panginoon Diyos. Bangon Negros, babangon tayo, sabay-sabay tayong babangon.